Sa balitang abroad, pinalawig pa ng hanggang 3 linggo ang tigil putukan sa Lebanon at Israel matapos itong pagitnaan ni US President Donald Trump. Nagkasundo rin ang dalawang bansa na tugisin ang mga grupo ng Hezbollah. Kaugnay niya, nagpulong din si Trump kasama ang matataas na opisyal ng Israel at Lebanon na sinundan pa ng isang press conference. May karagdagang balita si Son Santiago. Nang isinakatuparan ng 2 linggong ceasefire sa Middle East nitong huling araw ng Marso, nilinaw ng Israel na hindi kasama ang bansang Lebanon sa tigil putukan. Dahil dito, pinagpatuloy ng Tel Aviv ang kanilang operasyong militar sa bansa, target ang grupong Hezbollah na anilay may banta sa kanilang pambansang seguridad. Ngunit pagpatak nitong nakaraang Huwebes, April 16, pansamantalang natigil ang mga putukan matapos sagutin at tanggapin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang tawag ng Amerika na nanghikayat para sa pansamantalang 10-day ceasefire. Ito ay para bigyang oras ang peace talks. At ngayong linggo nga, tuluyan ng matatapos ang nasabing tigil putukan. Gayunpaman, katulad ng kalagayan sa Iran, pinalawig din ito. Batay sa Truth Social platform ni United States President Donald Trump, extended hanggang 3 linggo ang tigil putukan matapos ang pagpupulong niya sa mga kinatawan ng dalawang bansa na ginanap mismo sa Washington. Ang Amerika na nagsisilbing tagapamagitan sa dalawang bansa, sinabing naging maayos ang daloy ng pag-uusap at pinangako makikipagtulungan ang bansa sa Lebanon na protektahan sila laban sa Hezbollah. Ang anunsyo sinigundahan pa ng United States President na magsagawa ng press conference sa kanyang opisina matapos ang naging pagpupulong. Kasama niya ang Israel's ambassador to Washington na si Michael Leiter at ang Lebanese ambassador na si Nada Moawad. Agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing, let's see. Pinasalamatan naman ni Lebanese Ambassador Nada ang aniyay dedikasyon ni Trump na tulungan at suportahan ang Lebanon. I want to really say thank you to the United States under your leadership for all your effort to help and to support Lebanon. Samantala, binigyan diin ni Israel Ambassador Leiter ang pagkakaisa ng Israel at Lebanon na tugisin ang Hezbollah. And Israel wants security for its citizens. We're united with the Lebanese government in wanting to rid the country of this malign influence. Kasama rin sa press con at pagpupulong sina US Vice President J.D. Vance, US Secretary of State Marco Rubio, US Ambassador to Israel Mike Huckabee at US Ambassador to Lebanon Michelle Issa. Samantala, inaasahan naman ni Trump ang pagbisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Lebanese President Joseph Aoun sa mga susunod na linggo sa Washington para mas palalimin pa ang pag-uusap. And we think that the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.